Pleasant day to each and everyone who is watching this video. Sa mga students po ni Ma'am Steph. And Ma'am Steph, hello po. And nawa po ay okay kayong lahat. Bago ko po simulan itong gagawin ko, I would like to introduce myself to you. I am Miss Elaine M. Olenares and I am a former student of Ma'am Steph in series of seminars during my college days in BPSU. And ako po ay naatasan ni Ma'am Steph na magbahagi sa inyo ng mga tips and ano ba yung mga dapat gawin for the event management and ano ba yung mga nangyari din during our series of seminars ng mga panahon po na nag-aaral kami. So, first of all, ako po yung naatasan na maging student coordinator for our series of seminar that time. And ako din po ang tumayong event director that time nung SOS namin. During po nung mga panahon na student coordinator ako, hindi talaga ako yung dapat. Hindi, kasi nung time na yun hindi ko naman po ramdam, feeling ko hindi ako karapat-dapat sa posisyon na yun. Pero dahil sa kasamaang palad hindi po puwede yung, um, co-SG na tumayong student coordinator, kaya po ako yung pinili nila na maging student coordinator. And, ano nga ba yung trabaho ng isang student coordinator? Sa pagiging student coordinator, ako yung naatasan at ako yung dapat na mag-disseminate ng mga information sa mga kapwa ko kaklase at ako din yung, nagbabahagi ng mga trabaho, ano yung mga designation na dapat nilang gawin, and ako din yung kumakausap kay Ma'am Steph directly and kung ano man yung mga mapag-uusapan namin ni Ma'am Steph, iyon naman yung mga ibabahagi ko sa mga leaders ng bawat group for the SOS. So, nung time namin meron kaming, sa pagkakaalala ko is 4 or 5 groups na siyang nagha-handle ng iba't ibang gawain like magdo-document, maghahanap ng sponsor, maghahanap ng mga speakers, maghahanap ng magfo-formulate ng laro, maggagawa ng mga certificates. So, yung mga 5 group na yun, kinakausap ko yung mga leader nun and mini-make sure ko and mine-maintain ko na on track kami palagi. And imo-monitor ko sa kanila kung ano yung mga progress nila, mino-monitor ko kung meron ba silang backlogs, ano ba yung mga reason bakit hindi nila nagagawa on time. And ako din po yung kadalasang nagdedesisyon immediately kapag needed po ng aking desisyon sa isang sitwasyon. So, as a student coordinator, hindi rin ho madali dahil siyempre ima-manage mo ay mga tao and iba't ibang klase ng ugali yung ima-manage mo, imo-monitor mo, and responsibilidad mo yung buong section mo. Kasi kapag nagkaroon ng problema, nagkaroon ng aberya, sa akin talaga yung unang ano nun, unang sisi nun. Pero thankful naman ako that time dahil na ayos naman na-manage yung mga bawat groups. And as an event director naman, iba yung student coordinator sa event director dahil sa event director, ikaw na yung ikaw na yung magma-manage naman during the event na, yung kasalukuyang nagaganap yung event. So being a event director, medyo challenging din dahil titignan mo yung dapat ikaw mismo yung unang nakakakabisado ng flow ng inyong program. Kung kailan dapat mag-start yung prayer, kailan dapat papasok si speaker, kailan dapat i-introduce, kailan magpapalaro. So, nung time na nag-i-event director ako, talagang naka-monitor ako dun sa mga sa MC ko or actually hindi MC yung tawag dun pero nakalimutan ko na. Pero
lagi akong on the behind the scene, yung may mga pa-placard pa ako diyan na, "Oh, 5 minutes na lang, tawag dito, 5 minutes na lang start na. Oh, wala pa si speaker, gawa kayo ng paraan, ad-lib kayo ganito, ganyan." May mga time na umi-slide pa ako sa gilid nila kasi tawag dito, kailangan ko magbigay ng cue and then, todo chat din ako sa kanila nun na, "Oh, nandito na ba si speaker na ganito? Nandito na ba si ganito, ganyan? O naiinip na yung mga viewers, kailangan nating pampagana pa ng konti." So, ayan yung trabaho ng isang event director and bago din ang event, siyempre kailangan kong i-monitor yung mga music na papasok, kung papaano yung virtual background din ng mga students. Kailangan ko ding i-check yung virtual background ng speaker kung naibigay na ba dun sa speaker. Kailangan prepared na rin yung mga PowerPoint na ipe-present during that time. So, bago din yung event, pinractice ko din yung cueing ng bawat isa na, "Oh, example ikaw muna dito. Ikaw muna yung tatayo si speaker ganito, ganyan. Dapat ganito, ganyan." So, pinractice ko na dapat malakas, kailan hihina yung tugtog, kailan papasok 'tong game, kailan magsasalita si speaker. Dahil hindi po puwede na on the spot ka magbibigay ng mga cueing sa bawat, mga kaklase mo kasi papangit yung event. So, doon pa lang sa mga ilang days kami nagpa-practice ng cueing para ma-practice namin kailan yung magandang pasok ng music, kailan kailan papasok na dalawa yung dapat na makikita sa screen, gano'n. Gano'n yung pinractice namin, pati yung papaano namin ito ibo-broadcast ng live. Yung pagbo-broadcast ba namin ng live, tawag dito, mabagal ba, lag ba, may music ba? Maganda rin ba yung pasok nung, magsasalita? Pina-practice namin 'yan, alam ko sa buong week, queuing lang ng queuing palagi and, um, sabi ni Ma'am Steph magbigay ako ng mga tips. So, actually nung time namin mahirap kasi kami yung first hand na sumabak na hindi face to face ginanap ang seminar. Kasi bago kami, hindi pa naman nagpa-pandemic nun. So, ang series of seminar ay ginaganap na face-to-face. Ngayon, nung time namin, kami ang unang nasampulan na through web conference ang ginanap or webinar ang naging style niya na naka-live broadcast kami sa Facebook Live and Google Meet. Kaya medyo challenging siya kasi papaano ka magpapa-games na hindi mo naman physically nakikita yung tao and knowing nung time namin hindi talaga mahilig mag-open ng camera yung mga students kaya challenging talaga sa bawat isa na mapanatiling nakikinig yung mga listeners namin during our webinar. So, um, para sa mga tips na maibibigay ko para sa event management, so, sa pagkakaalala ko meron akong 5 na tips na iiwan sa inyo. And sa mga tips na 'to, ibabahagi ko rin siya kung bakit siya naging tips. Bakit siya naging importanteng tip na tatandaan ninyo sa event management. So, una doon is that alamin mo yung mga kakayahan ng mga kaklase mo. Bakit nga ba kailangan alamin mo yung kakayahan ng mga kaklase mo? Kailangan mong alamin yung kakayahan ng kaklase mo dahil kapag alam mo na kung ano yung kakayahan nila, alam mo na kung saan mo sila ide-designate. Alam mo kung ano yung ibibigay mong trabaho sa kanila at malalaman mo kung saan sila mas effective. So, pandemic days and ngayon mostly hindi pa rin kayo gaanong nagfe-face to face o mag-face to face man kayo, konting panahon lang. So, lagi niyong tatandaan na alamin niyo, ultimo pangalan ng mga kaklase niyo dapat kabisado niyo na. Ugali ng kaklase niyo dapat alam niyo na. Bakit? Dahil
kapag hindi niyo pa rin sila kabisado, hindi kayo makakapag-produce ng magandang output. Kapag inilagay niyo yung kaklase niyo sa isang trabaho na hindi sila magiging effective, hindi rin kayo magiging productive. At sa experience namin, nakita ko na yung mga kaklase ko na, "Ay ito magaling 'to sa designing, lagay ko nga 'to sa paggagawa ng certificates. Ay eto magaling 'to sa pagdo-document ng mga bagay-bagay, magaling 'to sa paggawa ng mga papers, ng letters, dito ko 'to ilalagay. Ay magaling 'tong mag-MC, maboka 'tong tao na 'to, magaling 'tong magpa-hype ng mga moments. So ito siya yung gagawin ko dito na MC." So, in that way dun ko nakita na, ay mas effective talaga sila nung nilagay ko sila sa part na yun. And wag po kayong papayag na magfo-4th year na kayo't lahat-lahat, ga-graduate na kayo't lahat-lahat, hindi niyo pa rin kilala yung mga kaklase ninyo. Bakit? Dahil, paglabas niyo rin ng school, 'pag kayo din ay nasa realidad na ng mundo, yung yung series of seminar, yung pagde-designate ng trabaho, yung pagkilala mo sa ugali, sa personalidad ng mga kaklase mo, yan din ang tutulong sa'yo. Dahil it is also building connections, 'no? So, dati lang ang alam ko lang talaga is yung mga kaklase ko lang. Ang alam ko lang ng mga tao sa BPSU ay mga classmates ko sa BSCS. Pero dumating yung time, eto na yung series of seminar, marami akong nakilala. In-expand ko yung horizon ko na pati BSND, BSSD kilala ko na. And nung grumaduate kami, malaking tulong na nakilala ko sila during the series of seminar dahil, um, anong tawag dito, kapag may kailangan ako, kapag may mga, "Uy, may job offerings ba diyan?" Or, "Meron ka bang ganito? Kailangan ko kasi ng ganito, eh." Hindi na lang yung mga kaklase ko yung kilala ko, kundi kilala ko na rin yung mga ibang tao na sila pa yung nakatulong sa'kin na makapaghanap ng trabaho, sila din yung nakapagtulong sa'kin na makapag-provide ng other information. And, 'pag kilala mo talaga yung mga kaklase mo or yung ibang tao, as well as their personality, madaling jumayo sa kanila. And naalala ko lang din na yung isang kaklase namin, which is nandiyan siya ngayon sa BPSU, si Ma'am Lovely Ninyo. Dati talaga, hindi siya madalas makuha sa pagho-hosting. Pero kilalang-kilala siya ng section namin na magaling mag-talk, magaling pumresent ng sarili. And nung series of seminar namin, dahil alam ko na magaling siya sa pagsasalita, siya ang pinili kong maging Master of Ceremony nung aming series of seminar. And after that, after ng aming series of seminar, nakilala yung talent niya. Kaya kung makikita niyo madalas madalas nagho-host si Ma'am Lovely Ninyo ngayon ng mga event. And naalala ko lang din na nagpasalamat si Ma'am Lovely niyo na, "Uy, Elaine, thank you ha kasi, dahil sa pinush through mo kami na mag-MC dito, tinulungan mo kami, tinuruan mo kami ng ganito, ganyan. Eto na kami ngayon." Madalas na silang nagho-host, although hindi po ito dahil sa akin. It is because of their talent, pero lagi niyong tatandaan, much better na kilalanin niyo yung personality at yung mga kaklase ninyo. Huwag kayong na hindi niyo na sila nakikilala, hindi niyo sila nalalaman pa deeply bago kayo graduate. Kasi iyan din ang makakatulong sa inyo sa labas ng school na marami kayong na connections, na relationships during series of seminar. And hindi lang si Lovely yung na-discover during that time na ginamit siya bilang Master of Ceremony. Marami pa sa mga kaklase ko na nakitaan ko na magaling pala 'tong mag-design, magaling pala 'tong maggawa ng mga certificates, and now that's their work.
Yun na yung trabaho nila ngayon, nagde-design na sila ngayon and na-enhance yun during series of seminar. So that's one tip. Kilalanin niyo pong mabuti ang personality, yung skills ng inyong kaklase. Baka naman mamaya ga-graduate na kayo't lahat-lahat yung mga kaklase niyong tahimik, hindi niyo pa rin kilala yung pangalan, hindi niyo pa rin kilala yung ugali. Dapat alam niyo na para kung kilala niyo na sila, mabibigyan niyo sila ng tamang trabaho na mas magiging effective sila at mas magiging productive sila. Dahil kapag ang isang tao nilagay mo sa hindi niya forte or kapag ang isang tao nilagay mo sa isang bagay na hindi siya masaya, hindi siya magiging productive, hindi siya magiging kapakinapakinabang, hindi rin siya magiging masaya habang ginagawa niya yung mga inuutos mo. Mas maganda na magbigay ka ng trabaho sa isang tao na magiging masaya din siya habang ginagawa niya ito at na-e-enhance niya yung sarili niyang skills while doing what you are, while doing the job na ibinigay mo sa kanya. Second one, yan, kita ba yung second one? Second one is that avoid cramming. Avoid cramming, yan. Maraming magsasabi dito na nagiging productive nga kami 'pag cramming, no? Yung RRL nga naka-cram namin, ito pa kaya. So, pagdating sa pagka-cramming sa event management, hindi iyan maganda. Bakit? Sa event management, kapag kayo ay nag-cramming, buong event ang papalya. Bakit? Isipin niyo na lang kung nung time namin nag-cramming kami ng, tawag dun, nag-cramming kami sa pagkausap ng speakers, nag-cramming kami sa pagkausap ng mga sponsorship, magkakanda-gulo-gulo lahat. Lagi niyong tatandaan na pagdating din sa trabaho, hindi rin maganda ang cramming. Bakit? 'Pag nag-cramming ka sa trabaho, hindi rin maganda ang output na pino-produce mo. Mas maganda na pinagtutuunan mo ng pansin, nag-aalat ka ng malaking time to practice everything sa event management. Kasi pagdating sa pagka-cramming, although yung iba nakakapag-cram sa mga pagre-review, paggawa ng assignment, sa event management hindi yan puwede. Kasi kagaya nung sa amin, hindi namin kinram yung, buong event flow kundi pinractice namin yan ng maigi. Ang event ay a week before, a week before the event talagang nagpa-practice kami day 1 kahit na umay na yung buong mga team sa mga pinapagawa ko, hinahayaan ko lang kasi mas nakikita nila na, ito palang part na 'to needs improvement. Itong part na 'to hindi na pala kailangan kasama 'to or ito palang part na 'to, puwede pa nating salpakan ng mga ibang bagay. So, kapag pina-practice mo yung buong event ng ahead of time, pinupulido mo siya, hindi mo siya kinakram na, sige puwede na 'yan." Makikita mo yung puwede mo pang i-improve. Makikita mo yung mga bagay na okey na pala, hindi na pa-praktisin or makikita mo yung ibang part na nagkukulang pa. And tawag dun, dun sa experience namin sa event, which is nung nagpa-practice kami and yung paggawa ng mga letters, yung paghahanap ng speakers, talagang inagad namin yan ng inagad. Hindi yan Ayan, sorry na-pause yung video. Umubo lang ako saglit. Yun. Um, Nung pina-practice namin yung event proper and yung paggawa ng mga sponsorship, paggawa ng mga gifts, certificates, hindi yan minadali ng madaling araw ginawa tapos kinabukasan event na ipapamigay na yung certificate, hindi po. Kasi, marami kang mami-miss out
kapag kinraming mo ang isang bagay. Marami kang hindi makikita na small details kapag kinraming mo yung isang bagay. Another example nun is yung mga certificates. Napakatagal na naming natrabaho yung yung mga certificates, and then saka lang namin na napansin na may mali na spelling. And then saka namin, tawag dito, napalitan naman siya kaagad, pero kung nagmamadali tayo sa lahat ng bagay, hindi natin mapapansin yung mga maliliit na pagkakamali. So, hindi lahat ng bagay minamadali. Parang sa pag-ibig lang yan. You have to take it one step at a time, and huwag mamadaliin ang mga bagay-bagay. No? Kung ayaw niyong masaktan. Ay, ibang usapan pala yun. So, yun. Huwag niyong mamadaliin yung mga bagay na dapat pinapractice niyo ng one by one. Kasi po, kung gusto niyo ng magandang output, kung gusto niyo ng magandang flow of program, praktisado yan from the very start. Na-check yan mula sa pinaka-small details to larger details, dapat na-check yan. Huwag kayong papayag na mamadaliin ang isang bagay. Hindi po maganda ang output niyan. Parang sa paggawa lang din ng system yan. Kapag minamadali mo ang paggawa ng system at hindi mo chine-check yan ng maigi, paano kapag dumating na yan sa kliyente and then si client pa ang nakakita ng mali? That's very critical, ano? At isipin nyo na lang din na, what if during the event, saka pa kayo nagkalat? Maraming masasabi sa inyo. Although hindi naman may iwasan ng mga pagkakamali during the event. Pero, syempre, mas maganda na pinagpraktisan, pinagluanan ng time, hindi minadali. Okay? Makikita kasi yan ng audience nyo kung minadali nyo lang yung event ninyo. Hindi, ang feedback lang sa inyo na ano ba yan? Parang minadali lang naman, parang hindi naman pinaglaanan ng panahon. Much better na mas makarinig ka ng maganda kaysa ng pangit. The third one is, huwag papayag sa salitang pwede na. Or, huwag kayong mag-settle sa salitang pwede na. Madalas kasi parang related siya sa second ko na tips, pero dun sa part na pwede na yan. Tayo kasi mga Pilipino, laging pag nakita natin na okay na siya, pwede na yan, pwede na yan, pwede yan, pasa mo na yan, mga ganon. Pero wag po. Kung kaya nating gawin yung very best natin sa lahat ng bagay, do it. Kapag alam mo na may igaganda pa yung isang bagay, pagandahin mo. Kapag kaya pang practicein, kaya pang dagdagan, gawin mo. Kasi, pagdating sa mismong event, pag sinabi mo pwede na yan, hindi rin yan magiging maganda na output. What if may igaganda pa pala? Tapos sinayang mo yung opportunity na pagandahin pa yung moment. Ano sana yung magiging output nun? No? So, kagaya nung during nung event namin, meron kaming pinagpipilian na certificates. And then sabi namin, pwede na to. Pero ako, nung nakita ko yung certificate, sabi ko, ay hindi. Okay tong layout na to, pero may igaganda pa to. Revise pa. Although, may mga time na magagalit na yung iba na, ano ba yan? Tawag nito, nakakaumay na yun, nakakapagod na, paulit-ulit na lang. Ano ba, hindi pa rin ba pwede to? Hindi pa rin, pwede na yan. Marami magsasabi sa'yo na, sige na, pwede na yan, hindi naman na yan mapapansin. Pero, ang, ang punto ko, hindi eh. Alam kong meron pang i-exert. Alam kong meron pang ibubuga yung mga kaklase ko pagdating sa pagde-design. Kaya, kahit na magalit na sila, pinustro ko pa rin na hindi. Kailangan, tawag nito, kailangan dagdagan pa natin to kasi may igaganda pa to.
Even doon sa mga pa-games. Nagpasa sila sa'kin ng, "Oh, ito na yung lineup nung games na ipapagawa natin." Alam ko meron pa, alam ko meron pang maiisip yung mga kaklase ko kaya sabi ko, "Isip pa kayo, hindi po puwedeng ito lang." And ano pa yung mga pakulo natin kasi hindi po puwedeng, tawag dito, hindi po puwedeng ganito lang yun. Kailangan ma-engage natin yung mga listeners, yung mga viewers natin and pati yung pagpa-practice ng event, yung 1 week kaming pa-practice sasabihin nila, "Wag na, pahinga na bukas. Ano puwede na 'yan, na-practice naman na yung mga queuing niyan, eh." Hindi ako pumayag kasi sabi ko, "Hindi, kailangan mapulido natin 'to, kailangan tama yung pasok ng music. Kailangan yung song choice din dapat pang-pa-hype talaga, pang-paganda." So, bilang student coordinator din, sa mga student diyan na student coordinator at madalas na nagiging leader, hindi lang sa event management mai-a-apply yung mga tips ko sa inyo. Sa pagiging leader din madalas at sa buhay niyo rin mai-a-apply niyo rin yun. Huwag kayong papayag sa salitang "puwede na." Lagi niyong tatandaan na kapag kaya pang gawin yung very best, kapag kaya pang gawin yung kaya pang pagandahin ang isang bagay, do it. And, pagdating din naman sa trabaho, hindi rin naman papayag yung mga boss niyo sa salitang "puwede na." 'No? Kahit kahit ako din naman, eh, nung sa project management, itinuro sa akin 'yan ng boss ko na, "Huwag kang papayag na yung ipapasa ng programmer mo ay puwede na." Dahil tayo ang magkakaproblema, 'no? Pera 'yan, pera yung magiging problema niyan kapag nag-settle ka sa salitang "puwede na." Dapat ikaw mismo sobrang satisfied ka at wala ka ng masabi dahil okey na okey siya. Kasi kung ikaw mismo may masasabi ka pa may mga pangit ka pang masasabi dun sa output, iayos mo na, itama mo na. Huwag kang mag-settle sa salitang "puwede na." 'No? And then, the fourth one, you should always have plan A to Z. Yan, plan A to Z. Ano nga ba yung plan A to Z? So, although may plano na kayo at first, although meron na kayong mga nakalatag na mga plano ninyo, huwag kayong papayag na tawag dito, huwag kayong papayag na wala kayong plan B, C, D hanggang letter Z. Kasi maraming mga biglaang nangyayari sa event na hindi niyo nape-predict, 'no? So, you have to have a contingency plan palagi. Although hindi mo naman sa pinapangunahan, hindi naman sa nag-o-overthink ka na mangyari yun, 'no? Hindi mo rin naman sa pinapanalangin na may mangyaring masama during the event, pero dapat lagi kang prepared. Lagi kang prepared sa mga bagay-bagay. So, kagaya nung, SOS namin, ang daming mga unexpected na nangyari. At bago pa lang yung mismong event, maraming, na-move yung SOS date namin na dapat ganitong day, lumayo ng sobra-sobra. Yung letter namin hindi pa napirmahan, yung speaker hindi pa nakikipag-usap sa amin, hindi pa nagbibigay ng PowerPoint, and then during the event, hindi pa dumarating sa Google Meet yung speaker. So, yung mga pangyayari na yun, hindi namin na-predict yun, pero meron kaming contingency plan or meron kaming plan B, ano yung gagawin if nangyari yung sitwasyon na yun. So, lagi kayong magkakaroon ng plan A to Z para kapag nangyari ang isang unexpected event, hindi kayo tutunganga lang na ganyan. Hindi kayo, "Hala, anong gagawin ko?" Yung hindi rin kayo na magtuturuan na, "Uy, si ano yung dapat naka-assign diyan, eh. Uy, si ano yung dapat naka-ano diyan, eh." Walang gano'ng mangyayari dapat. Dapat alam niyong lahat ano yung mga dapat ninyong gawin in case of something unexpected happen. Yun din pala, na huwag niyong hahayaan na walang alam ang mga kaklase niyo
sa mga dapat nilang gawin. They should be always informed ano ba yung trabaho nila, ano ba yung dapat nilang gawin, and ano ba yung mga tawag dito, ano yung mga dapat nilang asikasuhin. Bilang student coordinator din, trabaho mo na sa student coordinator and leader per group, trabaho mong i-inform ang mga members mo sa kung ano ang dapat nilang gawin. Dahil kung hindi mo sila mai-inform sa kung ano yung dapat nilang gawin sa mga contingency plans na dapat na nakalatag, magiging kasalanan mo yun, burden mo yun. So dapat always inform ang lahat. And dapat ikaw din na student coordinator or leader, inform ka rin kung ano yung mga lapses pa, ano yung mga hindi pa nagagawa, ano pa yung mga pagkukulang para pupunan mo. Ayun. So, yun po yung 5 tips ko. So, kilalanin mabuti yung mga skills and yung mga personality ng mga kaklase and um, wag diba? Wag magse-settle sa pwede na and have ano tawag dito, yung plan A to Z at tawag dito, may dagdag pa pala ako pang-anim. Lagi niyo pong uunahin ang prayer. Yun, laging sa bawat meetings namin, lagi kami nagpe-pray na, "Lord, gabayan mo kami sa buong event na 'to, ikaw yung manguna." Kasi hindi naman din magiging smooth 'yan kung walang guidance of the Lord. So, during our SOS event, ang dami kong nakuhang soft skills, ang dami kong natutunan during series of seminars na talagang up until now na nagtuturo na ako, naituturo ko sa mga estudyante ko and habang nagfi-freelance ako, nagagamit ko yun sa trabaho. Ano-ano ba yung mga soft skills na natutunan ko during series of seminars namin? Una dun is yung communication. 'No, dati, hindi na ako mahilig mag-talk, hindi na ako mahilig magsalita sa mga iba. Pinipili yung mga opinyon ko minsan, feeling ko kasi hindi nagma-matter kaya tumatahimik ako. Pero I learned in series of seminar na if hindi ako magi-stand up during this situation, walang mangyayari. And kapag ayaw ko yung mga nangyayari at hindi ako nagsalita tungkol dun, hindi ako matututo. So, I learned how to communicate with others. And with the help of SOS, ang dami kong nakilala, ang dami kong nakausap, ang dami kong naging kaibigan na naging tulong sa akin na na mas lumago pa ako, na mas maging effective pa ako naging na leader. And kung hindi ko natutunan ang pagiging effective leader during my college days and sa SOS, siguro hindi ko magiging trabaho din ang pagiging project manager. Pero, look at me now, I am a freelance project manager, nakakapag-handle na ako ng mga tao and with the help, yun yung tulong nung communication na naging, effective akong leader doon sa mga tao. Kasi nga naging student coordinator din ako na alam ko na ngayon kung papaano ko makikipag-communicate sa mga tao ko. Alam ko kung papaano for example, kasi may mga leader din na hindi kino-consider din yung mga tawag dito, ibang bagay na kagaya ng may sakit na pala yung mga kagrupo mo pero todo patrabaho ka pa rin. Siyempre ibang usapan na yun na kailangan ingatan mo rin sila, yun. So, naalala ko lang din pala, 'pag ikaw ay isang student coordinator, ikaw ay leader, dapat, alam mo rin paano pangalagaan ang tao mo. Alam mo papaano magbigay ng orders na hindi naman nakaka-degrade ng pagkatao ng isang tao. Alam mo kung papaano alam mo kung papaano i-check yung sitwasyon ng isang tao
kung dapat pa ba siyang pagalitan. Kasi siyempre 'pag may mga part na, "Oh, bakit hindi 'to nagawa? Bakit hindi tayo tumama sa deadline?" Dapat in a proper way pa rin, gano'n, and dapat hindi degrading, 'no? Kasi magiging effective and good leader ka if marunong ka ring makinig sa mga members mo. Ano pa ba yung mga soft skills na natutunan ko? Siguro yung pasensya. Kasi madaling maubos yung pasensya ko sa mga bagay na hindi natatrabaho agad. Ayaw ko yun. Ayaw ko na may mali, ayaw ko na nale-late. Pero during SOS, sinubok ang pasensya ko. Kasi siyempre iba't ibang mga ugali ng mga kaklase ko yung pakikisamahan ko. And may mga unexpected events na kailangan ko ng mahabang pasensya. Like, nagkakasakit na yung mga kaklase ko kasi hindi lang naman SOS ang iniintindi namin nun, na exam week din namin nun, thesis days din namin nun. So, talagang patayan yung schedule namin nun. Pero, um, yung pasensya ko kailangan to the highest level na, okey sige basta ganito kailangan ma-meet pa rin ito sa ganitong panahon pero magpahinga ka, mga gano'n. And may time na kailangan ko ring habaan yung pasensya ko dun sa mga tao na mahilig magsabi ng, "Puwede na 'yan, pa-practice-practice pa naman, eh, okey na 'to," ganito, ganyan. Siyempre dahil nga ayaw ko na gano'n lang yung event, kailangan ko habaan yung pasensya ko na, "Hindi, dapat ma-practice natin 'to ng maayos," gano'n. And ano pa ba, yung yung memories na kasama ko yung mga iba't ibang kaklase ko. Hindi lang pala yung mga kaklase ko, kundi yung mga iba't ibang sections. Kasi dahil nga nag-pandemic, hindi namin sila nakasama ng matagal. Kaya nung nagpapamigay na kami ng mga prizes, magpupunta kami ng Orion ng nakakotse. Thank you, Mr. Kenneth, yun. Yun yung mga moments na hindi ko na maibabalik kasi, um, 'pag nagtatrabaho ka na, kagaya ko nagtuturo na ako, hindi naman lahat ng time ko makakagala pa ako. Kaya enjoyin niyo yung mga panahon na makakasama niyo yung mga kaklase niyo, yung mga ka-schoolmate niyo kasi hindi sa lahat ng pagkakataon makakasama mo sila. Hindi sa lahat ng pagkakataon na nandiyan sila. Magiging busy tayo sa trabaho paglabas natin ng paaralan, pagdating natin na nagkaroon tayo ng sari-sariling buhay, hindi na yan maibabalik. Kaya cherish each moments na kasama niyo sila. And habang nasa school kayo, habang may event na ganito, habang may pagkakataon kayo to enhance your skills for communication, sa event management and whatsoever, sa paggawa ng mga letters, pakikipag-usap sa iba, i-enjoy niyo 'yan. I-maximize niyo yung sarili niyo palagi at lagi niyo ring sasabihin sa sarili niyo, "Huwag kang papayag sa puwede na." Kasi hindi ka matututo, hindi ka mag-e-excel, at lalong-lalong hindi ka lalago kung lagi mo lang pababayaan yung sarili mo na sa puwede na. Na hindi mo ine-excel palagi yung horizon mo sa lahat ng bagay. And hindi po ako hindi ako nandito sa inyo sa harapan ninyo nagvi-video kung hindi ko napatunayan sa trabaho yung mga nagamit ko sa series of seminars. And knowing yung leadership, hindi po ako makukuha as project manager. Patunay po yun na yung pagiging leader ko madalas, yan po ang nag-lead sa akin or yan po ang dahilan kung bakit kinuha po ako bilang project manager ng isang IT company. Kaya po, kung may pagkakataon kayo na i-showcase yung talent ninyo, yung skills ninyo dito sa series of seminar na 'to, gawin niyo. Wala ng time sa hiya-hiya,
Wala ng time na, shy type ako, wala na pong ganyan-ganyan. Ito na po yung panahon na i-showcase ninyo yung kakayahan ninyo. Kung kaya niyo na mag-MC, go for it. Wag po kayong mahiya, ipakita niyo sa iba na kaya ninyo. Tingnan niyo po si Ma'am Lovely niyo, madalas na siyang nagho-host sa mga events. And kung magaling kayong mag-drawing, mag-design, magagaling kayo sa mga color palettes, go for it. Kunin niyo yung trabaho ng paggawa ng certificate. Kasi po ngayon, yung mga kaklase ko na gumagawa ng certificate during SOS namin, ngayon, yan po ang trabaho nila. And sa mga mahilig gumawa ng mga documents and magagaling sa pakikipag-usap sa mga outside persons, ngayon po ang mga trabaho nila, nasa munisipyo po sila, nag-aayos ng mga documents. Kaya po, although po ulit-ulit ako, hindi po kasi talaga ako magaling magsalita and magbigay ng talk, pero lagi niyo pong or lagi niyong gamitin yung mga opportunity na ibinibigay sa inyo para i-showcase yung talent niyo. Kasi malay ninyo, ito yung pinaka-way para makita ng ibang tao na, "Ay magaling pala siya dun, why not kunin natin siya sa part na 'to," or, "Itong tao na 'to magaling pala na 'to, bakit hindi natin siya i-hire?" Kasi po diyan din po ako nagsimula. Nakitaan nila ako ng potensyal sa pagiging leader, kaya ngayon yan din po ang trabaho ko at yan din ang itinuturo ko sa mga estudyante ko. Kaya sana po, although hindi ko man nabanggit lahat, pero sana po meron po kayong natutunan sa video na 'to and nawa maging matagumpay po ang inyong SOS at lagi niyong tatandaan na, si Lord pa rin po ang gagabay sa inyo all throughout. Kaya magtulungan po ang bawat isa, huwag papayag na hindi kilala ang mga kaklase and i-designate ng maayos ang trabaho, huwag aakuhin lahat. And lagi din po na kapag kayo ay lagi niyo po i-consider yung mga kaklase ninyo palagi. Huwag masyadong bossy type, pero siyempre, um, nandun pa rin yung pagiging authoritative, ano po. At sana po nagustuhan niyo po yung talk ko and pasensya na po sa boses ko. And pasensya na rin po kung medyo paulit-ulit yung ibang bagay. Sadyang yun lang po yung nasa isip ko and, um, marami kayong bagay na matututunan sa series of seminar na puwede niyong i-apply sa trabaho, puwede niyong i-apply sa iba niyo pang mga gagawin. And don't settle for the less and always remember, God will take all the rest. Yun lamang po at maraming salamat. Hope you enjoy this talk. Bye!